beloved Boss Mike Cervera. Yon! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Nako, eto na. Grabe ha. Oo, talagang ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mukhang walang patatawarin. Ha? Kita nyo naman, ano? Oo, bungad na bungad pa lang mga kababayan ni Pangulo kahit nasa ibang bansa may nangyayaring mabuti. Kita nyo si Atong Ang, mga kababayan, 'di ba? Pagkatapos i-serve yung warrant ay eto na nga, may patong pa yung ulo. 10 milyon. Sabi ko nga kay Arnold Lopez, hanapin at hati kaming dalawa. Mga kababayan ko. Ito ho yung mga tao na na matagal nang namamayagpag sa Pilipinas na mga maraming nagsasabi na di umano ito daw ho mga negosyo yung mga illegal. Ano po? At ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang ito'y winakasan. Ano po? Sana mahuli sa lalong madaling panahon. Hindi katulad noon, mga kababayan ko, nagtago lang sa Amerika, tapos mga kababayan, pagdating ng naging presidente si Digong, pinakawalan o inabsuelto ni Digong. Alam niyo ho yun? Na si Digong ang umabsuelto diyan kay Atong Ang noon. Oo, kaya lalong namayagpag yan mga kababayan ko. Pero ngayon, mga kababayan, matapos nga na silbihan ng warrant, eto na. Mga kababayan, mukhang seryoso na ho ang gobyerno dyan, mga kababayan ko. At ito naman kanina, nangyari. Oo, nagsampa ng kaso sa ombudsman ang mga abogado at mga doktor. Laban nga po dyan kay Ralph Recto, mga kababayan ko. Nako, kasi ho, mga kababayan, dyan naman sa usapin na yan, hindi naman tayo, mga kababayan, di ba? Hindi naman tayo late sa mga balita. Sinabi na nga ng nagdesisyon na nga ang Korte Suprema diyan, mga kababayan, na wala namang illegal. Oo. Ngayon, mga kababayan, ang pasya ng Korte Suprema ay isoli lang sa susunod na taon yung pong nilipat, mga kababayan ko. At yan ay dumaan naman sa tamang proseso kaya wala naman hong masasabi, mga kababayan, na talagang pinagplanuhang maigi, kundi yan ho ay idinaan sa mga tamang proseso para humailipat yung pondo. Pero ngayon, mga kababayan ko, eto na nga, hindi yata naiisip na marami na ang paglipat ng pondo, gawa yan ni Digong. Bakit ho kanyo? Simutin ba naman ni Digong lahat ng pondo? Walang iniwan kahit kusing sa kaban ng bayan. Kaya ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos gumagawa ng kaparaanan para mabigyan ng lahat, maikalat yung pong mga pondong kung saan man hindi nagagamit. Tulad yan sa PhilHealth, mga kababayan, hindi ho nagagamit at naka-imbak lang yan. Tagal-tagal na yan ng pinagtatalunan, At eto, bakit ngayon lang? Kasi ho, kanyo, mga kababayan, bakit kanyo? Kasi ho, yan ho ay kanilang nilalaan para sa parating nilang pinaplano na naman na pagpapababa kay Pangulong Bongbong. Dito po, sa nalalapit na, ilang linggo na lang, 2 linggo na lang, may plano ho sila, mga kababayan, na mag-rally na naman. At yaan po ay nag-iipon sila ng mga ganyang kahit lumang-luma na. Kailangang hukayin nila. Kahit pa sabi ko nga, nagdesisyon na ang Korte Suprema kung ano ang desisyon nila dyan na dapat irespeto at igalang. Pero mga kababayan, parang binabaliwala. Nagmamakaawa pa nga yan, mga kababayan, na napansinin sila. Wala na hong pumapansin, gawa nga ng alam din ng karamihan na wala na talagang patutunguhan yan. Eto pa mga kababayan ko, isipin yung maigi. Sasampa nila sa ombudsman. Alam naman nila ang ombudsman si Boyeng Remulla. Ano pa aasahan nila?
Kung hindi, eto mga kababayan ko, ay ginagawa na lang nila para may ma-issue na nga lang. Lahat na lang ng po pwedeng i-issue dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong, gagawin ng mga yan. Kasi ang gagawin ng mga yan, mga kababayan ko, hindi si Ralph Recto ang target nila. Alam niyo po ba? Ang target nila ay si Pangulong Bongbong Marcos talaga. Hindi ho yung mama na si Ralph Recto. Si Pangulo ang tatargetin nila. Kasi syempre sasabihin nila, panahon ni Bongbong Marcos ika yan eh. Kaya kailangan siya ang managot yan eh. Hindi lang yung si Ralph Recto eh. Ganun ho ang gagawin nila. Pupustahan ko kayo sa darating na 30 at 31 o anong pamang araw yung rally nila, gagamitin nila yung sandata. Ibig kong sabihin, pagka nagsalita ang ilang mga membro ng kulto ni Duterte, mga kababayan ko, ay gagamitin nila yung yaang sinampang kaso sa ombudsman. Opo, syempre gagamitin na naman propaganda. Sasabihin nila, wala na tayong aasahan, Eka. Wala na. Oo. Si Boss Mike na lang targetin nyo. Oo nga, wag na ako, wag na si Pangulo. Oo, wala naman tayong pag-asang, wala na tayong aasahang pag-asa dyan. Saan? Kaya Bongbong Marcos. Dahil alam nyo naman na ang ombudsman ay kanyang appointee. Ganon. Tama mga kababayan ko? Yan at yan ang mangyayari. Oo. Wait, may nag-text. Oo. Ano sabi rito? May nag-text. Oo. Di ba mga kababayan ko? Yung po yan, patuloy-tuloy po ang gagawin nila na magplano para siraan po ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at tutumbukin si Apo. Apo Bongbong. Boss Mike, yabang ng mga DDS pag daw nakabalik ang mga Duterte, lintik lang ang walang ganti. Kita nyo naman. Kung ganyan lang ho na pangangatwiran, alam nyo na. Alam nyo na mga masasamang tao ito, mapaghiganti. Kita nyo naman si Pangulo, naghihiganti ba? Siya pang wawalang yan nila. Mga kababayan ko, ginantihan ba yung mga nagsasalita na yan? Tahimik lang po ang Pangulong Bongbong Marcos. Hinahayaan niya lang na magsalita, manira, kahit na ho, hindi na ho malamon ng kamukha ni Digong, ang itsura ng mga sinasabi nila, mga kababayan ko, hinahayaan lang ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Pero itong mga hinayupak na mga kulto nga ni Duterte, sinabi ko na nga sa inyo, mga kababayan ko, di ba? Wala na kayong aasahan dyan. Oo. Kundi ganyan talaga ang gagawin nila. Gaganti. Yung po ba tama na pag-uugali ng isang Pilipino, mga kababayan ko? Katulad ngayon, ang Pangulo nagpasinaya na naman ng panibagong barko para ho magkaroon ng kagamitan ng Coast Guard, mga kababayan ko. Sa panahon ni Digong, mayroon bang naipundar yan? Sipin nyo yan, mga kababayan ko. Kaya alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, gamitin lang ang common sense, mga kababayan eh. Pag nagamit ang common sense, malalaman nyo na kung sino ang totoong nagmamahal sa bayan, kay Duterte o kay Pangulong Bongbong. Nako, mga kababayan ko. Oo, si Duterte walang ginawa yun kundi magnakaw, pumatay. Di ba? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman, sa iba't ibang bansa nakikipag-usap yan para humakinabang ang taong bayan. Pero si Digong, ang taong bayan, pinapatay niyan. Kita nyo pagkakaiba. Kung ang Pangulong Bongbong Marcos naghahanap ng kaparaanan para makatulong sa ating mga Pilipino. Pero bakit si Digong, meron bang ginawa yon? Wala ho. Kundi dinaan niya lang sa mga salita, pambobola. Sa mga taong akala niya kaya niyang bulahin lahat, pero hindi tayo kasali roon. Yun lang pong mga mahihina ang ulo. Madaling utuin kasi maliit lang ang pangunawa nila. Maikli lang. Pero ho tayo mga kababayan na malalawak ang pangunawa,
hindi kakayanin yan. Kaya ho tayo nagsasalita kasi alam natin ang katotohanan. Di ba? Yan po eh. Pero etong si Digong, oo, kita nyo, nakakulong na't lahat-lahat. Aba, nandiyan pa rin yung mga alipores niya na nagpapakalat ng maling impormasyon. O, kita nyo? Tuloy-tuloy pa rin ang pamimake news ng mga yan. Uubra ba yan sa atin? Siyempre hindi. Sa kanila lang. Sa mga mahihinang nila lang. Pero sa atin, malalakas. Sabi nga nila mga kababayan, ang utak natin, hindi basta-basta lang. Kaya alam nyo mga kababayan, kung katulad lang ng utak ng mga DDS ang utak natin, malamang nilamon na tayo ng pamamaraan ni Duterte na walang ginawa kundi puro patayan. Yan mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Ewan ko ba? Pero dito tayo. Oo. Mga kababayan ko. Yang iniisip na naman nila na yan, kaninang umaga, marami na nga yatang nakapag-content neto. Etong si Ralph Recto daw ay idinimanda sa ombudsman, gawa nga na daw sa paglilipat ng PhilHealth at eto na nga, yan na nga yung buod, ang Korte Suprema, nakapag-desisyon na dyan, bakit hindi na lang sundin kung ano yung desisyon ng Korte Suprema dyan? At mga kababayan ko, kaya naman kahit Korte Suprema, susuway nila kasi ang gusto nila mga kababayan, yung mga po pwede na isira kay Pangulo, gagamitin nila. Nakita nila na po pwede yan kahit na alam nila na tagilid yan, basta lang may masabi yan, alam nyo naman yung mga tagasunod niyan, basta-basta na lang naniniwala yan, kaya okay lang. Kahit na wala ng tira, paniniwalaan pa rin nila. Our beloved Boss Mike.